Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, July 9, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Testigo sa impeachment trial na si NBI agent John Mark Calilong umamin na walang inihaing reklamo laban nga kay BP Sara Duterte, sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Oral arguments itinakda ng Senate Impeachment Court sa July 15 para sa hirit ng prosekusyon na ipasabina ang tax records ni Vice President Sara Duterte. Desisyon sa dagdag sahod sa mga rehiyon posibleng ilabas simula Setyembre ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho tumaas noong Mayo. Senador Dante Marcoleta may mild pneumonia at degenerative disc disease ayon sa PNP General Hospital. Dating DILG Secretary Benhar Abalos itinalagang Cabinet Secretary ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Metro News NCRPO nakahanda para tumugon sa emergency kasunod ng pagpasok ng bagyong Inday sa bansa. Sa ating SciTech, larawan ng snowman-like asteroid isinapubliko ng Japan. National News, isang well-preserved na residential city na tagpuan sa isang disyerto sa Egypt. Sa music trivia ngayong petsa, ni-record ng American singer-songwriter na si Bob Dylan ang 1963 song na ito na inilarawan bilang isang protest song. Ano ang kantang ito? Mamaya alamin! Balitang kakaiba, pinakamalaking eroplanong papel na may haba na 7 metro matatagpuan sa Italy. Oras po natin, 6:36 ng umaga. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Update muna tayo mga kanyusik sa bagyong Inday. Bagya pong humina ang bagyong Inday at isa na lamang typhoon. Sa latest weather bulletin po ng Pag-asa, nakasaad na huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 925 kilometers silangan ng Northern Luzon. Taglay ang pinakamalakas na hangin ang abot sa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 215 kilometers per hour na kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil po dito nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon, particular sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Mabuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora, northern at central portions ng Catanduanes. At sa track forecast po ng Pag-asa, ang Typhoon Inday ay inaasahang kikilos pailagang kanluran habang nananatili sa Philippine Sea at maaaring dumaan malapit sa extreme northern Luzon bukas ng gabi July 10 o sa Sabado ng umaga July 11. Inaasahang unti-unting hihina ang bagyo ngunit mananatili ito sa typhoon category hanggang sa lumabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Tinatayang lalabas ang bagyong Inday sa PAR sa Sabado, July 11 at maaaring maglandfall sa eastern coast ng mainland China sa Linggo, July 12. 774 Balita Ngayon.
Samantala, ilang lugar po sa bansa ang nagsuspindi ng klase ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026 dahil sa posibleng epekto ng Typhoon Inday. Sa National Capital Region, wala pong pasok sa Las Piñas sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Region 3 naman sa Central Luzon, sa Aurora, suspendido rin po ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan simula po ngayong araw hanggang bukas, July 10. Sa San Jose del Monte, Bulacan, suspendido rin po sa lahat ng antas sa mga public at private schools at nag-shift po sila sa alternative delivery mode. Samantala sa Pampanga naman, sa Macabebe, all levels din po suspendido sa public and private schools, habang sa San Simon, Pampanga naman, elementary hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Region 4A naman sa Calabarzon, sa Cavite, nagsuspende ang tanza ng kanilang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, habang sa Region 4B sa Mimaropa, sa Colyon, Palawan, suspendido rin po ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa Visayas area naman sa Region 6, sa May Antique, sa Barbasa, all levels public at private suspendido hanggang bukas, July 10. Sa Sibalom naman, preschool hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan, at sa Patnongon sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, at nag-shift din po sila sa modular distance learning. Samantala, sa Negros Island Region, sa Negros Oriental, suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, habang sa Bago City, kindergarten hanggang senior high school, yan po ay sa may Negros Occidental, maging sa Binalbagan, all levels public at private suspendido hanggang bukas po, July 10. Sa Don Salvador Benedicto, suspended po ang klase sa lahat ng antas sa public at private schools, maging sa Himamaylan at sa La Carlota, kung saan nag-shift naman po sila sa alternative delivery mode. Sa Murcia, sa may Negros Occidental din, all levels suspendido, both public at private, at nag-shift din po sa modular mode of learning. Habang sa Mindanao naman, sa Region 12 sa Socsargen sa South Cotabato, sa Banga, all levels public at private suspendido po ang klase, maging sa Sultan Kudarat, all levels public at private schools. Habang sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, sa Maguindanao del Sur at Maguindanao del Norte, parehas pong walang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, sumalang sa cross-examination ng defense panel ang testigong si NBI agent John Mark Calilong sa ikatlong araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahapon. Si Calilong ang nagsagawa ng forensic examination sa November 23, 2024 online press conference ni VP Sara, kung saan umano nito ginawa ang pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tinanong ni defense lawyer Attorney Carlo Joaquin Narvasa si Calilong kung may kasong kriminal ba na isinampa ang offended parties, pero ayon kay Calilong wala siyang nalalaman na kasong isinampa ng mga ito laban sa pangalawang Pangulo. Bukod po dito, wala ring affidavit mula kay Pangulo Marcos, First Lady at kay Romualdez na naka-attach sa revised affidavit of investigation ni Calilong. Did President Marcos appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the First Lady, Lisa Marcos, appear before the NBI during its investigation? No, sir. Did the former Speaker Martin Romualdez appear before the NBI during its investigation? No, sir. No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President? I have no personal knowledge. Did the First Lady, Lisa Araneta Marcos, file any criminal complaint against VP Sara? I have no personal knowledge. How about the Speaker, Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference? I have no personal knowledge. Did you really investigate this case? Oh, Your Withdrawn, Honor, Your Honor. argumentative, Withdrawn. Your Honor, please. In other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice. Yes, sir. Thank you. Please. Thank you. Maging ang dalawang journalist na isinama ng NBI sa reklamo ay wala ring affidavit at tanging minutes lang ng interview sa nangyaring online press conference sa sinaksihan ng mga journalist ang naroroon. Pinakita rin ng depensa ang sertifikasyon mula sa Department of Justice o DOJ na ang complaint referral mula sa NBI ay hindi masasabing krimen at hindi rin offended party ang NBI na nagsampa ng reklamo. Unang kwenisyon ni Nervasa ang pagkakaroon ng sapat na training ni Calilong mula sa MaxCore Interventures Company dahil
dahil ito ay office o computer supplier. Samantala, iniurong naman ang prosecution sa Lunes, July 13, ang pagpipresenta sa testigong si NBI Regional Director Jeremy Lotok habang kasama rin sa lineup ng witness ng prosecution. Sa susunod na linggo, ang dating Chief of Staff ni VP Sara na si Attorney Zuleika Lopez at si Captain Belinda Bello mula sa Office of Sergeant at Arms ng Kamara. Samantala, pangangapa ng mga abogado ng depensa at prosecution maaayos din sa mga susunod na linggo ayon sa impeachment court. Conde Batak sa report. Normal lang ang pangangapa sa mga unang araw ng paglilitis. Ito ang pananaw ng tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tonggol kaugnay sa napansing pangangapa ng mga abogado ng Vice Presidente at maging ng prosekusyon sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tonggol, ito talagang kadalasang nangyayari sa unang 2 hanggang 3 araw ng paglilitis, partikular na sa estilo ng pagtatanong at kung gaano kabilis ang pagtatanong. Gayunman, hindi naman ito magtatagal at asahan na sa mga susunod na linggo ay magagamay na ng mga abogado ng magkabilang panig ang proceedings. Ganun din po yung nangyari in the first 2 to 3 days natin. Nangapalan ko anong klaseng style ba magtanong, anong klaseng gano'n yung kabilis yung pace nung magtanong, ano yung mga objections na usually nire-raise. So nagkapaan pa po talaga, tama yun. Objective naman po yung ganong conclusion ng any person sa proceedings. Sa unang linggo ng paglilitis, isang testigo pa lang ang naisalang sa direct at cross-examination. Pero inaasahan sa susunod na linggo ay may isasalang ng 3 pinasabina ng impeachment court na testigo ng prosekusyon, kabilang dito sina Attorney Jeremy Lotok ng NBI, Attorney Zuleika Lopez at Captain Belinda Bello. Conde Batak ng DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa kaugnay na balita, hiniling po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na ipasabina ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Reginald Tonggol, so spokesperson ng Impeachment Court, natanggap na ng korte ang request para ipasabina ang tax documents ni VP Sara at ng kanyang mister si Attorney Manasseh Carpio, gayon din ang 22 negosyo kung saan mayroon umanong interes o sosyo ang Vice Presidente. Kaugnay nito, inatasan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero ang parehong depensa at prosekusyon na magsumite ng memoranda sa Lunes, July 13, kaugnay ng sabina sa tax records ni VP Sara at ng asawa nito. Isasagawa naman po sa Miyerkules, July 15, ang oral arguments para sa hiling na ipasabina ang tax documents ni VP Sara at ng mister nito at ng 22 negosyong umano'y konektado sa mag-asawa. Samantala, prosekusyon hindi na nagsagawa ng redirect examination sa kanilang testigong si NBI Senior Agent John Mark Kalilong dahil hindi naman nabutasan ng defense team ang testimonya nito. Report po mula kay Grace Mariano. Nagpasya ang House Prosecution Panel na huwag nang magsagawa ng redirect examination sa kanilang ipinresentang testigo sa impeachment trial na si National Bureau of Investigation Agent John Mark Kalilong. Ayon kay House Trial Spokesperson Atlano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ito ay dahil na natiling malakas ang testimonya ni Kalilong at hindi ito natinag ng ilang oras na cross-examination ng depensa. Git ni Adjong, bigo ang depensa na magiba ang testimonya at mga ebidensyang ipinresenta ni Kalilong na sumusuporta sa ika-4 na Article of Impeachment patungkol sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na ipapapatay sina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Binigyan din ni Adjong na sa katunayan ay lalo pang tumibay ang testimonya ni Kalilong sa halip na mabutasan ng abogado ng defense team ni VP Duterte. Samantala, nakalinya naman na ang mga testigong ipepresenta ng prosecution sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo. Kinabibilangan ito ni na NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok, Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zuleika Lopez at House of Representatives Sergeant at Arms Captain Belinda Bello. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Samantala, posibleng sa Setyembre ay magsisimula na ang paglalabas ng desisyon ukol sa dagdag sahod ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagpapatuloy ang pag-aaral ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa mga petisyon para sa wage hike. Inihayag ng Pangulo na sinusuri ng bawat Regional Wage Board ang presyo ng mga bilihin at kalagayan ng ekonomiya sa kani-kanilang lugar upang matukoy ang nararapat na aumento sa sahod. Kapag natapos ang pag-aaral, agad na maglalabas sa mga wage board ng kanilang desisyon na inaasang magsisimula sa Setyembre. Nauna nang inaprobahan ng 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region, kaya tataas sa 780 pesos ang arawang minimum wage mula sa dating 695 pesos. Sinabi ng Pangulo na ito na ang pinakamalaking dagdag sa minimum wage sa Metro Manila sa nakalipas na 4 na taon. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, ang pinakamaraming pagtaas ng wages dito lalo na sa Metro Manila ay sa nakarang 4 na taon, nakapag-sobra na tayo sa 200 pesos lahat-lahat. Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yan, mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta at kung ano ang rekomendasyon ng ating tripartite wage boards sa iba't ibang region para titignan natin na maganda ang magiging tulong natin sa ating mga mamamayan na nagtatrabaho. Yan po ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inalerto na ang mga ahensya ng pamahalaan sa banta ng Bagyong Inday. Detalye po ihahatid ni Chanel Salazar. Nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paghahanda ng mga ahensya ng pamahalaan sa banta ng Typhoon Inday na inaasahang magpapalakas sa habagat. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nilinis na ng MMDA ang mga drainage at nakaantabay ang mga pumping station habang nakapreposisyon na rin ang heavy equipment ng DPWH sa mga posibleng maapektuhang lugar. Handa na rin ang DSWD sa posibleng paglikas ng mga residente at may higit 4.7 milyong family food packs na nakaimbak sa buong bansa. Nasa code white na rin ang DOH at nakahanda ang mga emergency medical team at mga supply ng gamot kung kinakailangan. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng mga otoridad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate news set radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Sa isa pang ulat, sa labas ng himpilan, PNP nasa full operational readiness na kasabay ng posibleng pananalasa ng Bagyong Inday. Narito ang report ni Angel Garcia. Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng police regional offices at mga unit ito sa buong bansa na ilagay sa full operational readiness ng kanilang hanay bilang paghahanda sa posibleng pananalasa ng Typhoon Inday. Kasama sa direktibang masusing inspeksyon sa kahandaan ng mga tauhan, kakayahan sa deployment, mga sasakyang gagamitin, communication system at iba pang kinakailangang kagamitan upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency. Inutusan rin ng mga regional at provincial commanders na bantayang mabuti ang galaw ng bagyo, tukuy ng mga lugar na posibleng maapektuhan at agad na ipatupad ang mga contingency measures bago pa man lumala ang sitwasyon. Ayon pa sa pambansang pulisya, bahagi ito ng kanilang focus agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operation upang higit pang palakasin ang kahandaan at koordinasyon ng mga ahensya sa pagsuporta sa Disaster Resilience Program ng pamahalaan. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa ibang tampok na balita, bahagyang tumaas sa 4.8% ang unemployment rate sa bansa noong Mayo mula sa naitalang 4.7% noong Abril. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, katumbas ito ng nasa 2.50 na milyong Pilipinong walang trabaho noong Mayo mula sa 2.41 million noong buwan ng Abril. Bumaba naman sa 95.2% ang employment rate noong Mayo o katumbas ng nasa 49.63 milyong Pilipino na may trabaho. Samantala, naitala ang 12.2% na underemployment rate noong Mayo. Mas mababa po ito sa 15.2% noong Abril. 774 Balita Ngayon.
Kinumpirmahan ng PNP General Hospital na lumabas sa isinagawang cervical spine x-ray kay Senador Dante Marcoleta na mayroon itong degenerative disc disease, isang kondisyon sa gulugod na nangangailangan ng rehabilitation therapy. Bukod po dito, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, Chief ng Internal Medicine Department ng PNP General Hospital, na na-diagnose rin ang senador na may mild pneumonia. Si Marcoleta ay naka-confine sa PNP General Hospital mula pa noong Lunes, July 6, matapos dumaing ng pananakit ng dibdib at mataas na presyon ng dugo kasunod ng kanyang pagkakaaresto kaugnay ng kasong plunder. Samantala, sinabi naman ni PNP Chief General Jose Melencio Nortates Jr. na naibalik na sa Sandigan Bayan ang warrant of arrest ni Marcoleta kaugnay ng kasong plunder. Ayon kay Nortates, hindi si Marcoleta mismo ang nagbalik ng warrant dahil nasa kustudiya na siya ng pulisya. Iginit naman ng PNP na walang VIP treatment na ibibigay kay Marcoleta kahit siya ay nananatili sa PNP General Hospital. Kinumpirma naman ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Reyco na na-issue na ang commitment order laban sa senador at kapag naideklara na si Marcoleta na fit to travel, ay agad siyang ililipat sa New Quezon City Jail sa Payatas kung saan nakapiit din ang kanyang mga kapwa-akusado na si dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Biray at Joseph Espiritu. 774 Balita Ngayon. Itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating DILG Secretary Benher Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan ni Abalos na maging pangunahing tagapayo ng Pangulo sa mga isyong may kinalaman sa politika sa loob at labas ng bansa. Siya rin ang magsisilbing tulay ng Pangulo sa mga ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga organisasyon at iba pang sektor sa mga usaping pampolitika. Bukod dito, pamumunuan din ni Abalos ang Strategic Action and Response Office at pangangasiwaan ng mga tanggapan sa ilalim nito. Binuwag ang posisyong ito sa ilalim ng Executive Order No. 1 na niligdaan ni Pangulong Marcos noong 2022 bilang bahagi ng reorganization ng Office of the President. Sa muling pagbabalik ng naturang posisyon, si Abalos ang kauna-unahang itinalagang Cabinet Secretary sa Administrasyong Marcos. Unang nagsilbi si Abalos bilang kalihim ng DILG bago siya nagbitiw sa pwesto upang tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Samantala, supply ng tubig sa panahon ng El Nino tiniyak. Ang detalye ng balita ay hahatid ni Gina Mape. Tiniyak ng pamunuan ng Manila Water na handa na ang water system sa matinding epekto na idudulot ng El Nino. Ayon kay Arnold Mortera, ang Chief Operating Officer ng Manila Water East Zone, pinalakas ang kapasidad ng water supply system nito. Hindi na lamang anya sila umaasa sa Angat Dam at mayroon na ngayong iba't ibang pinagkukunan ng tubig upang matiyak ang tuloy-tuloy na 24/7 na serbisyo. Ayon sa Manila Water, umabot na sa 1,730 million liters per day ang kabuuang water production nito dahil sa mga bagong pinagkukunan ng tubig gaya ng Upper Wawa Dam, Laguna Lake at iba pang water treatment facilities. Sinabi ni Mortera na bubuksan na rin sa mga susunod na buwan ang dalawa pang bago nilang water treatment plants. Mas matatag na anya ngayon ang kanilang water supply network dahil sa mga naging investment sa infrastruktura at pagpapalawak ng pinagkukunan. Kaya mas kaya nitong tugunan ang matinding tagtuyot. Ayon sa Manila Water, layo nito na mapanatili ang 24/7 na serbisyo sa kabila ng inaasahang paglala ng El Nino ngayong taon at posibleng umabot pa sa unang bahagi ng 2027. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. NCRPO nakahanda para tumugon sa emergency kasunod ng pagpasok ng bagyong Inday sa bansa. Detalye po ihahatid ni John Bakiran. Nakahanda na ang National Capital Region Police Office o NCRPO na rumisponde sa mga emergency kasunod ng pagpasok ng bagyong Inday sa bansa. Kasunod nito ay inaktibo rin ng NCRPO ang response protocols na layong matiyak ang pagbibigay ng tulong, pagpapatuloy ng public safety operations at pakikipag-ugnayan para sa emergency support sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pinag-utos naman ni Police Major General Anthony Aberin sa lahat ng district at city police offices na palakasin ang koordinasyon sa local government units
local disaster risk reduction and management offices at iba pang partner agencies para matiyak ang unified, synchronized at timely response para sa bagyo. Dagdag pa ni Aberin na sa panahon ng kalamidad, mahalaga ang maagap na paghahanda at mabilis na pagtugon. Tinitiyak din ito na ang mga kapulisan, kagamitan at mga plano ay nakahanda upang agad na makapagbigay ng tulong at proteksyon sa publiko. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 42 centavos. Nasa 70 pesos at 8 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos at 6 centavos. Ang palitan po ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 36 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng July 8, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Grand Lotto 655, ang winning number combinations ay 20, 32, 48, 52, 46, at 54. Muli ang winning number combinations ay 20, 32, 48, 52, 46, at 54. Mayroon itong jackpot prize na 66,672,826 pesos and 45 centavos. Sa Mega Lotto 645, ang winning number combinations ay 13, 5, 30, 25, 22, at 11. Muli ang winning number combinations ay 13, 5, 30, 25, 22, at 11. At may jackpot prize ito na 15 million pesos. Isang maswerteng nakapag-uwi ng 15 million peso jackpot money mula sa Mega Lotto 645. Nabili ang winning PCSO Lotto tickets sa Caceres Amusement and Gaming Corporation sa Camarines Sur. Yan ang recap ng resulta ng July 8, 2026 draw ng Grand Lotto 655 at Mega Lotto 645 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Narito naman ang jackpot estimates mamayang gabi. Ang Lotto 642 ay 10 million pesos, habang 62 million pesos naman sa Super Lotto 649. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Ito naman po larawan ng snowman-like asteroid isinapubliko ng Japan. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Nakuha ng litrato ng Japanese space probe na Hayabusa 2 ang isang near-Earth asteroid na tila hugis snowman sa ginawa nitong flyby noong linggo. Ang asteroid na pinangalan ng Torifune ay nilapitan ng Hayabusa 2 sa isang misyong layong ipakita ang kakayahan ng tao na ilihi sa mga mapanganib na space rock na posibleng tumama sa Earth. Ayon sa Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA, ang black and white na larawang nakuna ng telescopic camera ay nagpapakita ng dalawang bilog na bagay na magkadikit. Bukod sa mga larawan, nagtagumpay rin ng JAXA na makakuha ng datos mula sa 3 pang device na nakakabit sa probe na may kakayahang sumukat ng distansya mula sa asteroid at masuri kung mayroon itong tubig. Ang Hayabusa 2 na inilunsad noong 2014 ay kilala rin sa matagumpay na paglapag at pagkuha ng mga sample mula sa asteroid na Ryugu noong mga nakalipas na taon. Sa sandaling matapos na ang Torifune mission na bahagi ng patuloy na pagsisikap sa larangan ng planetary defense, inaasahang susubukan naman ng space probe na lumapit o mag-rendezvous sa isa pang asteroid na tinatawag na 1998 KY26 sa taong 2031 para sa mas malalim na pag-aaral.
Manatiling may kaalaman sa gamang teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda ng DWWW Shate 4, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang well-preserved na residential city na tagpuan sa isang disyerto sa Egypt. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Nadiskubre ng mga eksperto ang isang well-preserved na residential city sa Dakhla Oasis at 18 karagdagang libingan sa Marina El Alamein Archaeological Site malapit sa Alexandria sa Egypt. Ayon sa Ministry of Tourism and Antiquities ng Egypt, ipinakikita ng natuklasang lungsod ng pamumuhay, urban development at mga gawaing pang-ekonomiya noong ika-4 na siglo na ang Egypt ay bahagi ng Byzantine Empire. Natagpuan sa syudad ang isang basilica church, mga tore, kabahayan, kalsada at iba pang estrukturang pampubliko. Natuklasan din ng mga archaeologists ang mga man-made oven, kusina, stone grinding tools, mga ginto at tansong barya na may mga larawan ng Byzantine emperors at humigit kumulang 200 piraso ng pottery fragments na may mga inscriptions na naglalaman ng tala ng kalakalan at iba pang detalye ng pang-araw-araw na buhay noong sinaunang panahon. Samantala, nadagdagan sa 48 ang kabuoang bilang ng mga libingang natagpuan sa Marina El Alamein matapos madiskubre ang 18 bagong himlayan, kabilang ang isang granite sarcophagus na may mga labi ng tao, rebulto ng sphinx, at mga gintong pirasong nilagay sa bibig ng ilang yumao bilang bahagi ng sinaunang ritual ng paglilibing. Kasunod dito, umaasa naman ang pamahalaan ng Egypt na ang mga bagong archaeological discoveries ay higit pang makakahikayat ng mga turista at makatutulong sa patuloy na pagbangon ng industriya ng turismo na isa sa pangunahing pinagkukunan ng foreign income ng bansa. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW Shate 4, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ito naman po mga ka-music, ngayong petsa po ni record ng American singer-songwriter na si Bob Dylan ang 1963 song na ito na inilarawan bilang isang protest song. Kung anong kanta ito, alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, July 9, taong 1962, ni-record ng American na singer-songwriter na si Bob Dylan ang awiting Blowin' in the Wind. Bahagi ito ng kanyang ikalawang studio album na nilabas noong 1963 na may titulong The Freewheelin' Bob Dylan. Inilarawan na marami ang Blowin' in the Wind bilang isang protest song na kumekwestiyon sa usapin ng kapayapaan, gera at kalayaan. Noong 1994 na iluklok ang awitin sa Grammy Hall of Fame, habang noong 2004 naman nang mairanggo ito sa number 14 ng 500 Greatest Songs of All Time ng Rolling Stone magazine. Noong June 1963, nilabas ng American na folk group na Peter, Paul and Mary ang kanilang bersyon ng Blowin' in the Wind at pinangalanan bilang most commercially successful version nito na naabot ang number 2 spot sa Billboard Hot 100 at 5 linggong naging number 1 sa Middle Road Charts. Sa 6th Annual Grammy Awards noong 1964, nanalo ang naturang bersyon ng Blowin' in the Wind bilang Best Folk Recording at Best Performance by a Vocal Group. Habang noong 2003 naman, naluklok din sa Grammy Hall of Fame ang bersyon na ito ng Peter, Paul and Mary. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW Shate 4, Your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, nasungkit ng grupo ng mga estudyante sa Pisa, Italy ang bagong Guinness World Record para sa world's largest paper plane. Ang paper plane na tinawag nilang Project Icarus ay gawa sa maraming piraso ng papel at ilang litro ng glue. Mayaba itong 7 meters at wingspan o pakpak na 20.04 meters at may bigat itong 28.49 kilograms. Sa kabila naman ng bigat at laki ng eroplanong papel, kasama pa rin sa requirement ng Guinness para mag-qualify sa isang world record ay maihagis at mapalipad ito ng hindi bababa sa 15 meters ng iisang tao lamang. Ilang buwang pinag-aralan ng grupo ang katatagan, tibay, bigat at aerodynamics ng eroplano upang maging matagumpay ang disenyong ito. Kabuang 300 kilograms ng papel at 60 kilograms ng glue ang ginamit sa ilang buwang testing ng grupo sa pagbuo ng proyekto. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Huwebes.
At bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, bigay mo muna sa kanila ano ba ang ating question of the day Ito na sa mga ating nag-aabang. Oo, partner sa mga nag-aabang ha. Ang ating katanungan po ngayon, tumamlay ba ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nang umano'y conditional threat niya kina President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at later Representative at former Speaker Martin Romualdez. So yan po ang ating katanungan na bibigyan po natin ng opinion ngayong araw na ito para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. At para po sa inyong mga kasagutan ng ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, July 9, 2026. Kami pong inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.